Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Back-to-back News 5 exclusive. Kadete nag-aaral maging pulis, nilasing, pinaghubad at ginawa naman ng kahalayan ng isang police major sa loob ng PNPA. Viral na content creator na na-video ang dinuraan umano ang holy water sa simbahan, eksklusibong nagsalita sa News 5. Nag-wish lang daw siya. Bugbugan naman na may kasamang batuhan. Away na nagsimula sa trip-trip lang, nauwi sa rambulan. Malaking sunog sumiklab sa Habilan sa Tondo, Maynila. Sa laki ng apoy, tumulong na sa pag-apula ang dalawang helicopter ng Air Force. Hong Kong sinalagta naman ng rumaragasang baha. Mga OFW na perwisyo. Eto na nga. Phil-Canadian Hollywood star na si Manny Jacinto bumisita at nakakwentuhan ng News 5. Higit 1,500 pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila. At sa laki ng apoy, nagpadala pa ng mga helicopter ang Philippine Air Force para tumulong sa pag-apula. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang sunog? Yung Sport 21 na napagbuklaw ng fire out dito sa araw ng compound dito sa Tondo. Sa ngayon, wala nang sunog pero matinding service man ito sa mga nakilala rin sa tawag na Happyland. 32 fire trucks ang rumisponde. Pero sa laki ng sunog, hirap makalapit ang mga bumbero. Kaya pati 2 helicopter ng Philippine Air Force, pinadala na rin para tumulong sa pag-apula. Nagsaboy ito ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Pero pahirapan naman ang pag-refill ng tubig. Marami pa kaming tubig. The challenge is, yung mga nauna, wala ng tubig. So that's why we created the zipper line so that the new fresh support or fresh supply of water will come in. Pasado alas 4 ng hapon, tuluyang naapula ang sunog. 2 ang naitalang sugatan. Ito yung Building 13 kung saan sinasabing nagsimula ang sunog. Ganito rin ang sinapit ng 4 pang building sa compound na ito, kasama na yung katapat na Building 9. Mahigit 1,500 pamilya o halos 5,000 individual ang naapektuhan ng sunog. Marami sa kanila walang naisalbang gamit. Naninikip ang dibdib sa pangyayari nito. Kung yung mga naipundar mo na pinaghirapan mo, bigla nawala lahat. Kung makakuha ng puhunan, babalik na sa negosyo. Kasi natupok, imbis na ipamumunan, papagawa ulit sa bahay. Ito nakita niyo dito sa akin yung bahagi nyo sa building. Dito gano'n na sila nagdahil katabi ng kalsada. Kaya nakikita ninyo, naglagay na sila ng trapal dahil siyempre kailangan nilang matulog dito ngayong gabi para hindi rin mawala yung mga naisalba nilang mga sakit. Pero pagpunta mo dito sa kabilang bahagi dito hanggang ngayon ay abala pa rin ang presidente na maglibang ng nilang mga gamit. Ngayon medyo mausok pa dito kaya nahihirapan din huminga yung mga residente dito. Julius, Maraming salamat, Gerard de la Peña. Nasa kote ang isang lalaking nagbebenta umano ng iligal na dekalibreng armas sa Batangas. Ang mga baril hinihinalang smuggled pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Takbo. Huli sa akto, walang kawala. Naaresto ang lalaking yan sa isang gasolinahan sa Santo Tomas, Batangas. Gun runner ang suspect, nagbebenta umano ng mga matataas na kalibre ng rifle. So ito yung mga kontrabando na nakuha ng tropa. Nakabalot pa sa garbage bag ang mga baril, magazine at kahong-kahong bala. Ang matindi pa, yung baril na nakita ay hindi gawang Pilipinas. Mukhang dito lang ina-assemble. These are not ordinary loose firearms. Somehow this is being smuggled papasok ng ating bansa. Hinala ng pulisya, may malaking grupo sa likod nito at posibleng umaabot pa sa mga karatig probinsya. Isang organized group ito. So, ang kinatatakot nga namin yung criminal groups yung mga gun for hire. Kasi siyempre, instrument of crime ito eh. Nakakulong na ang suspect pero may isa pa raw siyang kasabwat na pinaghahanap pa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.
Nahuli na ang viral low-bat sidecar boy na nagpapatraffic sa isang kalsada sa Maynila. At nang iniharap ang lalaki kay Manila Mayor Isko Moreno, nakatikim siya ng pitik sa tenga. Sabi ni Moreno, hindi pwede ang sisiga-siga at ang perwisyong ginawa niya sa kalsada. Sa viral video kasi ay inihampalang ng lalaki ang kanyang sidecar sa Quezon Street papunta sa Herbosa Street sa Tondo. Pinagsabihan na siyang itabi ang kanyang sidecar pero nag-angas pa. Kaya sa susunod daw na maulit muli ang babala ni Moreno, mananagot na sa batas ang sidecar driver. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Happy day indeed para kay Marjorie Barreto habang piniflex ang regalo sa kanya ng anak na si Julia. Sa post nga po ni Marjorie, pinasalamatan niya ang anak para sa regalong sasakyan na isang brand new black minivan. Na happy maging ang ilang personalidad na malapit sa mag-ina. Swerte nga raw ni Marjorie sa pagkakaroon ng anak na kasing sweet ni Julia. As for Julia, mapapanood po natin siya soon dito sa TV5 kasama si Enrique Hill sa Hello Heaven. Susunod, News 5 exclusive. Malapelikulang pang-hold up sa Caloocan sa pool sa CCTV. Mga sospek binundol ng TNVS driver. At Maria Ozawa sumakses sa bago niyang love life. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang hold up pero walang napala. Sa Caloocan, 2 suspect ang tinangkang mambiktima pero hinabol at binangga ng TNVS driver. Sakto pang may mga pulis sa paligid kaya huli agad ang isa. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Parang pelikula ang hold-up-ang nasa pool sa CCTV kahapon sa MacArthur Highway sa Caloocan. Makikita ang isang rider at kasama niyang lalaki na may inaabangang target. At nang dumating nga ang biktima, pinagkaisahan, tinutukan ng baril at tinangay ang bag. Pero may plot twist. Saktong dumaan ang isang matapang na TNVS driver, hinabol niya ang motor ng mga suspect at binangga. Maraming nabibiktima na pinapatay na walang kalaban-laban, lumalaban ng patas. Binangga ko talaga sila kasi yun ang paraan ko para matulungan yung matanda. Nagkataon pang may mga pulis sa paligid kaya huli agad ang isa sa mga hold-upper. Nakatakas naman yung isa. Nabawi ang bag na may lamang 152,000 pesos, pati na ang motorsiklo at baril na replika ng pala. Ayon sa pulisya, mukhang sinundan pa ang biktima papunta sa bangko. Ang suspect may dating kaso ng murder at ngayon dagdag na naman ang robbery. Tinutugis pa ang kanyang partner in crime. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Kasalukuyang mainit ang debate ngayon sa Senado kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte at sinabayan yan ng protesta ng ilang grupo. Live mula sa Pasay, nasa Frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, habang mainit nga yung debate sa loob ng Senate after nga magmosyon itong Senator Marcoleta para nga i-dismiss itong impeachment complaint laban sa vice, dito po sa labas ay nagsagawa po ng kilos protesta ang iba't ibang mga grupo kanina. Panawagan nila ituloy na ang impeachment trial at huwag itong sukuan. Yan ang sigaw ng iba't ibang grupo kabilang ang Tindig Pilipinas na magkilos protesta sila kanina sa harap ng Senado.
Ganyan din ang Grupong Bayan. Dahil dyan, mahigpit ang pagbabantay sa paligid ng Senado. Panawagan ng mga religista, hindi dapat sukuan ang mga isyu ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila yan ng desisyon ng Korte Suprema na tawaging unconstitutional ang impeachment complaint sa bise. Naghain na ng mosyon ng Tindig Pilipinas para baligtarin ang desisyong yan ng SC. Dapat the trial should proceed forthwith upang magpanawagan sa ating mga senador na gampanan nila yung constitutional duties po nila. Nakabantay ang grupo pati ang Liberal Party sa debate sa Senado kaugnay ng impeachment. Ang desisyon ng Senado ay pagpapakita ng kanilang paninindigan. Ang pinaka-importante dito sa impeachment ay to hold high officials of government accountable for whatever violation of our Constitution. Sukatan ngayon ito, noong mga taong ibinoto natin dyan, titignan natin kung sila ba ay para sa pananagutan, sila ba ay para sa hustisya, at sila ba ay para sa taong bayan. Cheryl, kanina we also saw some Duterte supporters dito nga sa labas ng Senado at ang mensahe nga nila, igalang ang konstitusyon at igalang ang Korte Suprema. Natapos nga yung kanilang protest action dito ng mga bandang pasado alas 4 ng hapon kanina at maayos naman niyang naisagawa. At sa ngayon ay ongoing pa rin ito ang debate ng Senado ukol dito sa impeachment trial ni VP Duterte. Cheryl? Maraming salamat, JC Cosico. Kinapos ang Gilas Pilipinas sa opening game nila kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup 2025. Unang quarter pa lang, hirap na ang national team. Halos buong laro sila naghabol. May mga pagkakataon nakadikit sila pero mainit pa rin ang opensa ng kalaban. Napahamak din sa fouls ang Gilas at mahigit 20 points ang nakuha ng Chinese Taipei sa free throw line. Final score, 95-87, pabor sa Chinese Taipei. Top scorer para sa Gilas, si Justin Brownlee na may 19 points and 7 rebounds. Susubukan nilang bumawi laban sa New Zealand bukas ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Ito na nga ang pa-reveal ng dating adult film star na si Maria Ozawa. In a happy relationship na raw ang status ng puso niya. Kailan nga lang ay eksklusibo siyang nakapanayam sa programang Julius Babaw Unplugged. Kwento ni Maria, isang Japanese national ang kanyang boyfriend ngayon. Language-wise, mas madali raw kasi ang communication. 2022 nang naghiwalay si Maria at ang Pinoy chef na si Jose Sarasola matapos ang halos 5 taong relasyon. Pinoy man o hindi ang makatuluyan niya balang araw, isang bagay ang sure si Maria. If I was gonna marry or have a family, I would love to raise my kids here in the Philippines. Susunod. Pilipinong turista sa Hong Kong patay ng salpukin ng taxi. At sa Hong Kong pa rin, ilang lugar nakaranas ng matinding baha. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang pamumuhunan umano ng GSIS sa online sugal na aabot sa 1 bilyong piso. Sagot naman ng GSIS, handa silang ipabusisi ito. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Bayad ka ba kung ang ipon mo ininvest sa sugal? Yan ang pasabog ni Senadora Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech kahapon. 1 bilyong piso raw mula sa GSIS ang inilagak sa isang online gambling platform. What was GSIS thinking? Investing funds in online gambling.
Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi pwedeng tumuntong sa casino. Lalo na, hindi pwedeng magsugal doon. Kaya, bakit ang GSIS naman? Todo taya. Hindi lang yan. Ayon pa sa senadora, sunod-sunod ang mga questionabling investment ng kasalukuyang pamunuan ng GSIS tulad ng 1.45 billion peso deal sa isang kumpanyang lubog sa utang. Hindi pa listed sa stock exchange at halos wala pang track record. Dagdag pa ng COA sa 2023 audit report, may 3 kumpanyang nilagyan din ng pondo ng GSIS na may mahinang performance at mahigit 250 million pesos na raw ang nalulugi. This is no longer risk-taking. Pagtatapon na ito ng pera. Panawagan ng senadora, imbestigahan na ito sa Senado at pag-aralan ang posibleng pag-amyenda sa GSIS Act. Sagot naman ng GSIS, handa silang makipag-cooperate, handa raw silang ipakita ang lahat ng dokumento at datos kung kinakailangan. Anila, matatag pa rin ang pondo ng GSIS at patuloy ang internal review ng investment policies para masiguro ang interes ng kanilang mga miyembro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Magpapatupad na ng 3-year ban ang PBA sa mga players na may offered contract pero piniling maglaro sa ibang liga, lokal man o abroad. Yan ay sa gitna ng sunod-sunod na paglipat ng players sa ibang liga. Kabilang na dyan sina Arvin Tolentino at William Navarro na pumirma sa Korean Basketball League at Jamie Malonzo na maglalaro naman sa Japan B-League. Hindi naman kasama sa ban ang mga player na hindi binigyan ng offer 30 days matapos ang expiration ng kanilang contract. Gayon din ang mga unrestricted free agents. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Pauline Gaston. Susunod, News 5 exclusive. Police Major kalaboso matapos sumunong mangmolestya ng lalaking kadete. Isa pang exclusive, content creator. Ipinaliwanag sa News 5 ang viral na umano'y pagdura niya sa holy water ng isang simbahan. At Filipino-Canadian Hollywood star Manny Jacinto bumisita sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinababasura ni Senador Rodante Marcoleta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, bakit gustong ipabasura ni Marcoleta ang impeachment complaint? Julius, marami daw paglabag ayon kay Senator Rodante Marcoleta na dating miyembro ng Kamara at ngayon senador na. Si Senator Rodante Marcoleta mismo ang nanguna na inisa-isa yung mga anyay paglabag ng Kamara kaugnay sa proseso ng impeachment case ni VP Sara Duterte. At mula nga dyan, gumulong na ang debate ng mga senador. Unang pinunto ni Marcoleta ang paglabag daw ng Kamara dahil sa 4 na impeachment complaint na inihain noong Disyembre. Kinwestiyon ng senador kung bakit hindi agad i-refer sa House Speaker ang unang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara at maging sa House Justice Committee. Ayon kay Marcoleta, requirement yan. Dahil sa dami raw ng paglabag ng Kamara, dapat nang i-dismiss ang impeachment at wag nang ituloy ang paglilitis sa Senado. Pakinggan natin si Senator Marcoleta. I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives.
Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification eh. Sablay na po eh. Pumalag naman si Senate Minority Leader Tito Soto sa motion ni Marcoleta. Delikado raw kung ibabasura ang impeachment case base lang sa desisyon ng Korte Suprema na hindi pa naman pinal. Bukod dyan, naghain na rin ng motion for reconsideration ang Kamara sa desisyon ng SC na unconstitutional ang impeachment. Pakinggan natin ang sagutan sa plenaryo ni Senator Soto at Marcoleta. We shall wait for the resolution of the MR. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili? Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Ayon din kay Soto, ano pa bang i-dismiss nila kung binalik nga ng impeachment court ng Senado ang impeachment case sa Kamara? Ganyan din ang tanong ni Senator Ping Lacson, lalo't wala naman daw sa rules ng Senado ang tungkol sa motion to dismiss. Hindi rin sila nag-convene bilang impeachment court. Aminado naman si Marcoleta, wala nga sa rules ng Senado ang motion to dismiss. Pero giit niya, mas lalo daw dapat i-dismiss itong impeachment case dahil wala nga raw jurisdiction ang Senado sa impeachment simulat sa full, sabi na ito ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Paliwanag naman ni Senate President Jesus Cordero, isinagawa ang pag-dismiss ng impeachment case noon sa ilang opisyal sa pamamagitan ng pag-a-archive ng kaso. Iminungkahi naman ni Senator Risa Hontiveros na panumpain muna ang mga bagong senador bilang Senator Judge at mag-convene sila bilang impeachment court. Pero suportado niya raw ang motion ni Soto na isang tabling of the motion to dismiss by the Senate today is not defiance of the Supreme Court. Wala pa nga po kasing final na decision. Kahit ang Korte Suprema po, iniintay pa ang comment ng VP. Magkaiba rin yung rumerespeto at yung bulag. Kaya naman, I will not be choosing silence, nor will I be turning a blind eye in the face of clear and unmistakable injustice. Abangan na lang po natin ang mga update sa ongoing na deliberasyon diyan po sa Senado. Maraming salamat, Mean Los Baños. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ang pangmomolestya umano ng isang police major sa kadete ng Philippine National Police Academy. Nangyari pa umano yan sa barracks mismo ng PNPA. Nasa frontline ng balitang yan, ang Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Hindi naman ibig sabihin na mag-take ka ng cadet admission test, papasa ka na. Kilalang masipag at maasikaso sa mga bagong kadete, ang 35 anyos sa police major na ito sa Philippine National Police Academy. Pero nitong July 31, inaresto ang police major matapos magsumbong ang isang lalaking third-year student ng PNPA na minolestya umano siya ng opisyal. Sa report ng silang pulis, nilasing umano ng police major ang biktima at inutusan siya magmasahe sa barracks ng PNPA grounds. Nagubad daw ang police major at pinagubad din ng biktima. Pinahiga at tinuruan daw ng police major na magmasahe ang estudyante hanggang sa hinawakan ng opisyal ang ari ng biktima. Doon na raw naganap ang umano'y pangmomolestya. Nakatakbo naman ang biktima at humingi ng tulong sa gwardiya at kanyang superior, kaya agad inaresto ang police major. Nagpadala na ang National Police Commission o NAPOLCOM ng mga tauhan mula sa Inspection, Monitoring and Investigation Service para imbestigahan ang insidente. Base sa impormasyon ng silang pulis, isinailalim na sa psychological intervention ang biktima habang magsasagawa naman ng sariling investigasyon ang PNPA sa pangyayari. Kapag napatunayang guilty, matatanggal sa serbisyo ang police major. Kung sakasaling sa investigasyon ng IMIS, dapat magtuloy yung kaso, siya ay makakasuhan sa ating legal service at magkakaroon ng summary dismissal proceedings. Isinalang na sa inquest proceedings ang police major.
para sa kasong acts of lasciviousness. Tumanggi muna ang PNP Regional Office na magbigay ng pahayag sa kaso ng kanilang kabarong pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagsorry na ang viral content creator na dumura umano sa lagayan ng holy water ng isang simbahan sa Misamis Occidental. Pero depensa niya, hindi raw siya dumura at nag-wish lang. Nasa Frontline na balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario exclusive. Hinawi ang buhok, yumuko, at dumuraraw. Yan ang viral video ng isang babaeng content creator sa loob mismo ng St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Makikitang tila dumura si ate sa lagayan ng holy water. Maraming nagalit na netizens at hindi rin yan pinalampas ng simbahan. Sinarado na nga muna ito pansamantala. Giit ni Archbishop Martin Humoad ng Osamis, ang pagdura at paggawa ng masama, lalo na kung ito'y ipalabas talaga sa social media, isa itong pambabastos na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang nag-viral na content creator na si Tin Medalla. Napaiyak siya. Hindi raw siya dumura sa holy water. Nangin ako sa holy water kasi ang meaning doon nag-wish ako. Bumalik daw siya sa simbahan para mag-sorry, pero hindi muna siya hinarap ng pari. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao at saka kay Father, sa lahat ng simbahang Katoliko. Hindi ko pa talaga dinaraan yun. At saka mas neto pa ako sa simbahan. Sa pinirmahang kautusan ng Arsobispo ng Osamis, magbubukas lang ulit ang naturang simbahan kung magsasagawa ng acts of penance o pagsisisi ang mga mananampalataya gaya ng pangungumpisal. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Lalo pang tumitibay ang kooperasyon sa pagitan ng India at Pilipinas sa ikatlong araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Live mula sa India, nasa Frontline ang balitang yan, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, paano inilarawan ni PBBM ang pagbisita niya dyan sa India? Cheryl, day 3 na nga ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa India at inilarawan niya bilang productive at constructive state visit. Ito nga pagbisita niya sa India, sinabi yan ng Pangulo matapos makipagpulong kay Indian President Draupadi Murmu. Nagkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Bongbong Marcos at Indian President Draupadi Murmu. Sa kanilang pagpupulong, nagpasalamat si PBBM sa mainit na pagtanggap ng India sa kanya at sa delegasyon ng Pilipinas. Patunay raw ito ng lumalalim pang relasyon ng dalawang bansa. This has been one of my most productive and constructive visits that I have ever had. Inspired daw ang Pangulo sa magandang kinalabasan ng kanilang pagpupulong dito. Nag-courtesy call din si PBBM sa Indian Minister of Health and Family Welfare. Layo nitong paigtingin pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa usapin ng kalusugan. Habang nasa India ang Pangulo, umaaray naman ang mga magsasaka sa Pilipinas dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Ang dahilan, pagbaha ng imported rice sa merkado. Para makatulong sa mga magsasaka, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw mula sa September 1. Ang isa pang nirerekomenda ng Department of Agriculture ay ang pagtaas ng taripa o buwis sa imported na bigas. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinabi ng Pangulo na hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Pag-aaralan daw muna ito. Pinalaga naman ng palasyo ang panukala ni Senador Kiko Pangilinan na tanggalan ng Pangulo ng kapangyarihan na mag-adjust ng taripa. Kapag ka po nagkaroon ng aberya, emergency, masyadong kakaroon po, mahihirapan po ang Pangulo na i-adjust ang presyo. Pagdating naman sa flood control projects, iginiit ng palasyo na hindi maglalabas ng pangalan si Pangulong Marcos ng mga dawit sa katiwalaan hanggat nag-iimbestiga pa. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyayari man to sa mga nakaraang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Kung seryoso sa press briefing si Palace Press Officer Claire Castro, iba naman ang aura niya nang makipagkantahan at sayawan sa Filipino community nitong Lunes. Game na kumanta si Yuse Claire ng Bongga Kaday. Bongga Kaday, Bongga Kaday, sige lang, itaas ang kilay. At nag-dancing queen pa. You can dance,
Cheryl, ngayong araw nakipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante dito sa India. Tinawag niya na most open at liberal ang investment environment ng bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hinikayat din niya na magkaroon ng business-to-business cooperation sa larangan ng information and communications technology, pharmaceutical, health, infrastructure na makatutulong daw at iyan ang pinaka-priority ng kanyang administrasyon. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Binaha ang ilang lugar sa Hong Kong. Ang naranasang pag-ulan, pinakamatindi raw sa loob ng higit 100 taon. Narito ang Frontline Report. Huwag kang mangipilit, Brad! Titirik sa sakyan mo! Sa video na kuha ng isang Pinoy sa Hong Kong, rumaragas ang baha ang sumalubong sa mga motorista sa kalsadang yan. Nagmistulang waterfalls naman ang hagdan ng ospital na yan nang pasukin ng tubig. Binahari ng ilang lugar. Ang mga eksenang yan, bunsod ng walang patid na ulan doon. Kaya marami sa mga kababayan natin OFW ang apektado. Kwento ni Meryl Muscardo, nagulat sila nang bigla nilang bumuhos ang matinding ulan. Magdamag lang po yun na nangyari. Tapos ganun na kadami yung tubig na bumaba. Dire-diretsong pag-ulan, puro pag-ulan. Ayon sa Hong Kong Weather Observatory, 3.5 inches per hour ang bumuhos na ulan sa Magdamag. Ito na raw ang pinakamataas sa daily rainfall mula pa noong 1884. Bukod dyan, nakapagtala rin sila ng 9,600 na pagkidlat mula madaling araw hanggang tanghali. Itinaas na rin ang Black Rain Signal o pinakamataas na rainfall warning sa Hong Kong. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nasawi ang isang turistang Pinoy sa Hong Kong matapos salpukin ng taxi sa labas ng isang hotel. Sa kuha ng dashcam, tiyempong nasa may poste na naglalakad ang 35 anyos na biktima nang bumangga ang taxi. Wasak ang bahagi ng poste pati na ang sasakyan. Hindi na pinangalanan ng biktima pero ayon sa Consulate General of the Philippines sa Hong Kong, kasalukuyang nasa Kwai Chung Public Mortuary ang Pinoy. Naka-assist daw ang ahensya para sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Hawak na rin ng pulis ang taxi driver na umano'y 80 anyos na. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Ilang tulog na lang at umpisa na ng coolest and newest OPM countdown show ng TV5, ang Vibe. Dahil starting this weekend and all weekends after, The Color Purple is on. Dahil umpisa na po ng botohan. Kaya para masigurong kasama sa top 10 ang favorite OPM artist at song mo, bumoto ka, kapatid. Pwedeng bumoto via Messenger, SMS at My Vibe Power Voting o MVP. For more information on how to vote, bumisita lamang po sa mga social media accounts ng Vibe PH. Let's get ready to vibe kasama ang Gen V Jocks at syempre ang ating Vibe Jocks all week, all OPM. Ito pang matindi, isang espesyal na bisita ang nagpakilig sa mga taga TV5. At syempre, may pa-welcome gift tayo sa Filipino-Canadian Hollywood star na si Manny Jacinto. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Andito ng binansagang pambansang jolay ng Pilipinas na si Manny Jacinto. At isa nga sa mga binisita niya, ang News 5. Sa kanyang Fans Day kahapon, nagpakitang gilas ang Phil-Canadian star sa pagsasalita ng Tagalog. Kamusta po kayo? Sana panoorin ninyo ang Freakier Friday. Dito sa Pilipinas ipinanganak si Manny na mula sa angkan ng mga engineer. Pero hindi niya raw inasahan na ang pag-arte sa Hollywood ang kanyang endgame. At sa Freakier Friday nga, maififlex na niya kanyang pagiging Pinoy sa co-stars niyang sina Lindsay Lohan at Jamie Lee Curtis. Kung merong Filipino trait that you think you brought in with you when you're now in Hollywood. My mom would always say, ang tigas ng ulo. Pasaway ka. Yeah.
Panoorin ang buong kulitan with Manny sa News 5 Digital. Mapapanood naman ang Freakier Friday simula ngayong araw sa mga sinihan. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito pa rin sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.